Okay, good day. Uh, right now is 12:46 PM ng tanghali tayo ngayon. I-share lang natin ito, no? Meron tayong total capacity na solar panel na 4.7 kilowatt or 4,700 watts. So, 8 pieces ito na 560 watts na solar panel. Right now, nag-harvest siya ng 84.79%. Hindi naman siya talaga totally nakukuha yung 100% eh. Merong less than 20% sadya na hindi nakukuha. Maliban na lamang kung totally very clear yung ulap at napakatingkad nung sunlight. Pag umiinit din kasi yung solar panel, yung efficiency niya medyo nababawasan din. That's why hindi talaga totally 100% yung nare-reading. But anyway, nasa more than 75% tayo ng harvest. And from this morning lang, nasa 20% eksakto around 6 in the morning ang natitira na lang sa may battery. And then yung nga sumikat yung araw, nag-harvest na siya. So right now nakaka 11.2 kilowatt na yung na-harvest natin or 11,000 watts. Okay. So kung makikita niyo yung energy flow natin, yung grid, which is yung Meralco, kaya yan na nakakulay gray is because right now hindi siya ginagamit. Or kumbaga parang naka-standby lang siya. So totally zero ang kinukuha natin na power from Meralco. So itong solar panel sa yung Phoebe, yan yung harvest niya, total harvest is 3.9 or sabihin natin 4 kilowatt. And then dinidistribute niya yan. Yung iba napupunta sa load. Itong backup load, ito yung load ng buong bahay. Kung ang buong appliances nyo ay nakahook sa may solar, doon sa may inverter, yan ngayon yung reading. Right now, kakabuhay ko lang nung 0.5 na non-inverter aircon window type. And kakabuhay ko lang din itong 1.5 horsepower inverter na split type. And hindi lang yan yung load na kasama dyan, pati yung ref. Ang ref ay nasa around 15 cubic na inverter. Merong modem router, may mga CCTV. So, yan yung right now na pinapagana ng inverter. Yung inverter natin is a 5,000 watt ang maximum load. So, right now, nakaka 1.9 or sabihin na natin 2 kilowatt pa lang. So, wala pa tayo sa kalahati. Pero, nakalimit siya for 4,000 watts lang. Kasi hindi rin naman maganda na isasagad mo ng 5,000 watts yung consumption ng load mo. Magtatrabaho si inverter. So, nakaset siya for 4,000 lang. So, ayun. So, syempre, yung the rest, 1.97, yung the rest is napupunta doon sa may battery, which is 1.4 kilowatt yung the rest. So, nagcha-charge siya habang meron kang load na ginagamit sa may bahay. So, dito naman, makikita yung date, July 14. At right now, 11.5 kilowatt na yung na-harvest. Backwards tayo ng isa, July 13. Naka 21 kilowatt ang na-harvest natin. So, malaki-laki. July 12, 16.6 kilowatt. July 11, 17.3 kilowatt.
July 10, 17.5 kilowatt. So, imagine this 'di ba nitong mga huling panahon medyo mauulap. Pero magaganda pa rin yung harvest natin. And July 9, 4.9 kilowatt. Medyo nag-maintenance kasi ako nito Kaya bumaksak yan ng 4.9. 13.7 kilowatt, 10.5 kilowatt, 14 kilowatt, 5.7 kilowatt, 16.3 kilowatt, 5.7 kilowatt, 16.2 kilowatt, 17.8 kilowatt. So, sabihin natin na tulad ko, nakaka 500 kilowatt, more than 500 kilowatt ako sa isang buwan. And then, minsan kasi may times na let's say walang harvest dahil nga malakas yung ulan or masyadong maulap. Hindi maiiwasan, minsan kukuha ka ng power sa Meralco. Or minsan, isi-switch mo siya ng Meralco para yung harvest is mapunta lang sa may battery. And then pagdating ng gabi, ibabalik mo na siya sa may battery mode para gamitin na yung na-harvest mo. Anong purpose nun? Para just in case mag-brownout sa gabi, at least nakapag-ipon ka during daytime. Hindi yung gagamitin mo siya sa may araw, mauubos ng bago maggabi, and then kung kailang gabi at biglang nag-brownout, wala ka namang power. So, pwede kang mag-decide ng ganun. Pag mahina yung harvest, mag-Meralco mode ka muna. At hayaan mong puro sa battery pumasok yung charge. And then, pwedeng wag mo na siyang palitan. Kung mababa pa yung charge, kahit wag mo muna palitan, kinabukasan mo na lang siya palitan pag gumanda na yung araw. Para mag-charge siya ulit habang ginagamit. Para just in case lang na mag-brownout sa gabi, may kuryente ka. So, ganun yung mangyayari. So, kung magpapatuloy yung ganitong panahon, laging ganyan na magiging cycle niyan. Tulad sa akin, kinabukasan, bago siya maubos, sisikat na yung araw. So, magsa-charge na siya. And then, bago bumaksak yung araw, full charge na siya. Enough na yun para umabot ng kinabukasan, magsa-cycle na naman siya. So, halos hindi ka gumagamit ng Meralco power. Ngayon, pag talagang maganda yung harvest, kasi syempre, pag yung battery mo maaga na puno, wala ka ng paglagyan. Ang mangyayari, kunyari, nag-harvest siya ng 4,000 watts or 4 kilowatt dito. And then, napuno siya, let's say, ng alauna, yung battery mo. Ang mangyayari niyan is, kung ilan lang yung consumption ng load mo, yun lang yung i-harvest niya. For example, kunyari, 1,000 watts lang yung load mo. 1,000 lang kukunin niya sa may solar panel instead of 4,000 na dapat na harvest. So, isang solusyon dyan, kung lagi kang napupunuan ng battery ng maaga, magdadagdag ka ng another set ng battery. Para yung harvest na yun, hindi masayang, may store siya sa may battery at magamit mo na mas mahabang oras during walang presence ng sunlight. So, ganun ang pwedeng gawin. When it comes naman sa storage, unlimited naman yan. Pwede kang magdagdag na magdagdag as long na kayang punuin ng solar panel mo. Kasi yung inverter, syempre, may limitation yan kung ilang solar panel lang ang pwede mong ikabit. So, for me, let's say, 8, pero up to 10 pieces ang pwedeng ikabit. Hindi lang ako makapagdagdag na dahil nga kakulangan na sa may bubong.
na paglalagyan. So, enough na sa akin yung 8. And enough na rin sa akin yung 3 pieces na 100 amp hour na battery. Or ang katumbas nun is 300 amp hour na 51.2 volts or 48 volts system. Enough na sa akin yun. Dalawang aircon na gumagana sa gabi. Sa master bedroom at sa kwarto ng mga bata. And at the same time, syempre, lahat ng ilaw, TV, and ref, washing machine, lahat ng appliances nakakonect sa solar, including induction cooker. So, hindi na kami gumagamit ng LPG dito sa bahay. Maliban lang doon sa may microwave oven ko, kasi medyo malakas yun. And minsan kasi, hindi maiwasan, nakabuhay yung induction, nakabuhay yung, let's say, water kettle, electric kettle, and yung toaster, lalo na pag almusal, and then meron kang itoto or unfreeze na, let's say, karne sa microwave. So, pag nagsabay-sabay yon, may possibilities na mag-exceed ng 5 kilowatt or 5,000 watts, which is hindi kakayanin ng inverter. So, inihiwalay ko siya, yung microwave. Purely Meralco lang siya. But anyway, bihira ko lang gamitin naman yung microwave eh. So, just in case lang may gusto lang ako ipainit, or let's say from frozen, gusto ko siyang ito. So, ganun lang naman. So, sana meron kayong nakuwang idea regarding dito sa pagsa-solar. So, ayan. Thank you for watching.